Magandang araw mga kaibigan at sa pagkakataong ito, once again, may tampok na naman akong video para sa inyo. Ito ay patungkol sa isang nagpapakilalang madre. Madre daw siya, mongha, o nakapagtataka mga kaibigan, bakit naging INC? No? Lumipat, umanib, sa tinatag lang ni Felix Manalo. Ikaw ay madre nasa iglesyang tinatag ni Kristo 2,000 years ago. Biglang nalipat sa iglesia tinatag ni Felix Manalo na hindi man lang nakaabot pa ng 500 taon. Nakapagtataka yun. Pero ang pinaka-worst is yung kanyang kakulangan sa kaalaman sa unawa sa Biblia, sapagkat siya ay nadenggoy ng isang member ng INC tinatag ni Felix Manalo. Napaniwala siya na isang mortal sin ang pagkain ng dinuguan. Patay daw sa talata ng Biblia, masama daw di umano ang kumain ng dinuguan. Minsan naisip ko paano narating dinuguan nung panahong isulat ang Bible, hindi pa naman naiimbento ng mga Pilipino ang putahin ng dinuguan. Bakit isinasaksak? Ha? Itong meron to Bakit isinasaksak sa Biblia ang kanilang unawa, hindi naman yon ang unawa ng author. No? Naging INC nang dahil lamang sa pagkain ng dinuguan, sa pag-aakala niya na nagkakagawa siya ng mortal sin habang kumakain ng dinuguan. So ba yun? Ating panoorin ang video nito. Ito ay natampok ni Brother Wendell Talibong sa kanyang YouTube channel at nais ko pong i-share sa inyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, ito lamang sa punto por punto, please don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Mahilig ako magluto. Favorite na luto ko and favorite food ko po is dinuguan. So, I cook dinuguan. So, nagluto ako always, parati siya, kain ka, masarap to, hindi to katulad ng ibang dinuguan. Pero, she always turned down. Sabi ko, masarap ako magluto at malinis. Pero hindi po talaga siya kumain. Nako Joyce, pag ako ang nagluto, tsak, malinis yun. Kasalanan po yun sa Diyos. Ano? Sabi niya, nasa Bible. Sabi ko, oh, really? Sabi ko, I don't think so kasi mongha ako. And then, parang you were telling me, galing ako sa loob, hindi ko alam na bawal kumain ng dugo. And sabi niya kasi, mortal sin. Sabi ko, kumakain kami ng dinuguan eh. We cook and then sabi mo mortal sin. Siya ay nagpakilalang madre mongha daw. Palagay natin, dahil mahilig naman ang INC, alam niyo naman, di ba? Mahilig ang Iglesia ni Cristo gumagawa ng propaganda. Palagay lang natin na siya ay madre. Pero hindi sapat na batayan na madre ka para sabihin, alam mo na agad. Lalo na ang apologetics o ang usapin ng tunay na iglesia at ang doktrina nito. Iba kasi ang bukasyon sa formal na kaalaman kaugnay sa teolohiya at sa apologetics. Ito ang pinaka-problematic talaga na bahagi ng kwento. Kung dahil lang sa pagkain ng dinuguan, kaya umanib siya sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Di ba? Napakababa ang antas ng theological discernment. Hindi ito sinasagot ang mas malalim na tanong. Apostolic continuity ng simbahan. Ang kaugnay sa church, history, at authority sa Biblia. So, lumalabas tuloy mga kapatid na
emotional o cultural issue ang dahilan bakit napayakap siya sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo at hindi doktrinal ang dahilan. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muling magkasama ninyo. Meron tayong busis ng masa diyan. Narinig nyo naman, nagpakilala siyang isang mungha. At alam nyo naman na itong ANC mahilig sa propaganda. Kaya, busis ng masa, maniniwala ba kayo na isang madre itong ini-interview nila na dahil lang sa pagkain ng dugo, siya yumakap sa Iglesia ni Cristo? Ulitin natin. Mahilig ako magluto. Favorite na luto ko and favorite food ko po is dinuguan. So, I Oh, cook yan. Dinuguan. Dahil sa dinuguan, siya ay napaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero bago dyan, mga kapatid, inanyayahan natin ang mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. I-share din ito mga kapatid, lalo na sa mga kaibayo sa pananampalataya at kahit sa mga kapwa Katoliko. No? Ang talakayan kaugnay sa pagkain ng dinuguan. No? Bawal ang pagkain ng dugo para sa ibang sekta o tulad ng dinuguan. Pero, totoo ba? Hindi ito labag at hindi ito masama. Hindi ito bawal batay sa Biblia. Sa kanila lang na walang sariling Biblia, so, sa maling interpretasyon, yon ang dahilan. So, alamin natin mga kapatid ang biblical na kasagutan kung bakit tayong mga Katoliko ay kumakain ng pagkaing may halong dugo tulad ng dinuguan at inihaw na dugo ng manok, lumo, patsoy at iba pa. Ito'y bilang sagot natin sa tuligsa ng mga nagsisilitawang anti-Katoliko tulad ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, ang grupo ng Sabadista, ang Dating Daan, ang Siksiniova. Yun, sila ay tumututol at kahit iba't ibang founder, iba't ibang doktrina, iba't ibang aral, nagkaisa sila laban sa simbahang Katoliko. Labag daw sa Diyos, sa turo, sa nakasulat sa Biblia, ang pagkain ng dugo. Kaya, abangan ninyo, sasagutin natin ito punto por punto mga kapatid. No? So, sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, at inaaniyahan din natin kung saan man kayo nakabase ngayon na i-comment ninyo kung saan kayong lugar para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan na ito. No? At lalo na sa mga OFWs na nagsubaybay ngayon. Welcome sa lahat mga kapatid. And sa mga iba yung pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga nasa iba yung pananampalataya. Atin lang lilinawin dahil maraming nabiktima sa maling akala. Bakit? Isa sa mga, ilang mga batayan, isulat ninyo mga kapatid, sa mga nahalubilo ko, lalo na sa San Franz, no? Dami pa lang nag-download sa video natin. So, i-download,
forward ninyo, share ninyo sa mga kasama nating Katoliko o sa mga hindi Katoliko para maliwanagan sila sa mali nilang akala. No? Isa sa mga ginagamit nilang talata, yung Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11. Dahil may nakasulat, lalo na sa Good News Bible, na ginagamit nila na the life of every living thing is in the blood. So, may nakasulat yan. At idugtong nila na, and that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sin. Blood, which is life, takes away sins. Yon. At idagdag pa nila yung Leviticus Kapitulo 17, versikulo 14 sa Good News Bible. Idagdag din nila ang Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 13 sa New International Version, mga kapatid, na ang sabi, but be sure you do not eat the blood because the blood is the life. At huwag ninyo itong kakainin. Kaya, confident itong mga iba't ibang siktang nagturo na bawal talaga ang pagkain ng dugo o pagkain ng dinuguan. At nagkaisa sila sa pagtuligsa, lalo na sa pananampalatayang Katoliko. Kaya atin itong sasagutin dahil alam nyo naman ang kasinungalingan. Ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, bago sana sila mag-akasa, una, alamin muna nila kung bakit ipinagbabawal ng Diyos, lalo na sa lumang tipan. No? Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. At doon natin, mga kapatid, malaman na hindi pala ito reperado para sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan. Ibig sabihin, hindi porket mabasa letra por letra sa isang talata sa Biblia, yun na agad. Hindi po ganon, mga mahal na kapatid. Alamin natin ang katotohanan, punto por punto. Ang mga talatang ginagamit nila, yan ay patungkol sa pagbawal sa pagkain ng dugo. Talagang may mabasa diyan, mga kapatid. Pero hindi yan applicable ngayon. Dahil ang dugo sa lumang tipan, alam nyo ba, ang dugo sa lumang tipan, ginagamit yon pang tubos ng mga kasalanan ng mga tao na isinagawa naman ng isang Hudyong pare sa pamamagitan ng pag-aalay sa Diyos ng katawan ng hayop at dugo, na siyang ibubuhos ito sa altar. At mababasa natin yan sa Leviticus Kapitulo 4, versikulo 35, na ang pare mismo, the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger. So, diyan natin makikita na ang paring Hudyo ang mag-alay talaga ng dugo para sa kasalanan. At yun din ang mabasa natin sa Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11, mga kapatid, na ang dugo, ayon diyan sa nakasulat, ay sabi, all blood be poured out on the altar to take away the people's sin. Oh, yun. Kaya bawal ipakain ang dugo. Pero pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa bagong tipan, tingnan natin at pag-aralan natin na bago ang lahat. Bakit na bago ang lahat? Dahil siya mismo ang huling sakripisyo para matubos
ang lahat ng kasalanan ng mga tao sa sanlibutan gamit ang kanyang precious blood, ang kanyang mahalagang dugo. Kung tingnan natin ang Hebrews chapter 13 verse 12, ating mabasa na Jesus also died outside the city in order to purify the people from the sin with His own blood. At ganoon din ang mabasa natin, binili tayo sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. At diyan naman sa Revelation chapter 5, verse 9, kung gagamitin natin ang New International Version, because you, tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo, were slain, and with your blood, you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. So, binili tayo sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa kanyang pagkamatay, napawalang bisa na ang lumang kautusan sa pagkain mula sa lumang tipan, tulad ng ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. Diba? Kung gusto nila letra por letra, ang tanong, bakit ang INC, bakit ang maliban sa SDE, kumakain sila ng baboy? Nasa lumang tipan, ipinagbabawal yan. Diba? So, nanatiling pinili nila yung dugo. Pero kung tingnan natin ang Ephesians chapter 2 verse 15, mga kapatid, malinaw, mabasa natin diyan. Tingnan ninyo. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with Himself, in this way making peace. So, napakalinaw ang pahayag ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15. He abolished the Jewish law. At dagdag pa niya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. Napakalinaw, mga kapatid. Bakit? Dahil nilinis na po ng Diyos ang lahat ng mga pagkain na itinuturing na marumi noong panahon sa Old Testament. Kaya huwag mong ituring na marumi ang malinis na at nilinis na ng Diyos. Asan yan mabasa? Malinaw yan sa Acts chapter 10 verse 15. The voice spoke to him again. Do not consider anything unclean that has God declared clean. Napakalinaw na yun ay tinig mula sa langit. Do not consider anything unclean that God has declared clean. At dagdag pa ni San Pablo sa Romans chapter 14 verse 20, do not thwart God's work for the sake of food. Certainly, all foods are clean. Di ba nila yan nabasa? But all the same, any kind can be evil for someone to whom it is an offense to eat it. Kaya, mga kapatid, sa bagong tipan, pagdating na sa ating Panginoong Hesukristo, binago na niya. Mismong ang dugo niya, mga kapatid, ay pinainom mula sa isang baso ng alak na siya ang totoong dugo ng ating Panginoon Hesukristo na nagbigay buhay ayon sa Juan Kapitulo 6, versikulo 54-56. At ayon din San Pablo sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 11 verse 25 sa New American Version, mga kapatid, in the same way, also the calf
after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. So, napakalinaw mga mahal na kapatid. Siguro, hindi naman lang nabasang mabuti ng mga miyembro ng INC o kaya Saksi ni Jehovah o 70 Adventist o kaya kay Eliseo Soriano yung dating daan. Ang konteksto na ito sa talatang madalas na ginagamit nila. Yung Levitico Kapitulo 17 verse, Leviticus chapter 17 verse 10. Kung tingnan natin ang God's Word Translation, mga kapatid, ang mabasa diyan, if Israelites or foreigners, yung mga Israelites at yung mga foreigners, pag kumain umano sila ng dugo, anong sabi ng Diyos? I will condemn them and exclude them from the people. So napakalinaw ang sabi, if Israelites or foreigners na kumain ng anumang dugo sa mga taga-Israelita lamang, ang utos na yan. Sa mga Hodyo, no? Yun ang tinutukoy na utos, mga kapatid. At sa mga foreigners na nananahan, nanirahan sa Israel. So ang tanong, itong mga nagbabawal sa pagkain ng dugo tulad sa Saksi ni Jehovah, sa 70 Adventist, Iglesia ni Kristong kay Manalo, at iba pang sikta, mga kapatid, sila ba'y mga foreigner na nasa bansang Israel? Sila ba'y mga Hodyo? Diba? Isip-isip naman pag may time. So, kung tingnan natin ang sumunod na talata sa 11, dahil nabasa natin ang Leviticus chapter 17 verse 10. Tingnan niyo ang Leviticus chapter 17 verse 11. Ang karugtong niyan ay continuation, mga kapatid, sa kautosan sa verse 10 nang ipinagbabawal kumain ng dugo. Bakit? Ano po ba ang nasa verse 11, mga kapatid? Tingnan ninyo kung ano ang nasa verse 11. Napakalinaw na kasulat kahit pa tingnan ninyo sa Good News Bible. The life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood, which is life, takes away sins. So utos yan, mga kapatid, na sinabuhay pa sa panahon ng mga Hodyo noon, no? Na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo at ibubuhos nila ito sa altar. Yeah? Ngayon, kung babasahin natin ang Leviticus 17:11, ginamit ba yan sa INC na magbuhos ng dugo sa altar? Kaya malinaw na namimili lang sila ng kontekstong susundin nila sa kanilang doktrina. Diba? Dahil alam naman natin na literal ang kanilang paniniwala, basta mabasa sa Biblia, literal ang kanilang pag-intindi at ang kanilang pag-interpret sa Biblia mula sa lumang tipan. Ang tanong, bakit kayo kumakain ng baboy? Di ba may litra por litra, maliban lang sa 70 Adventist? Bawal kumain ng baboy sila dahil may mabasa sa lumang tipan. Pero itong litra por litra, dahil may mabasang bawal ipakain ang dugo, hindi talaga kakainin umano ang dugo, pero kumain sila ng baboy. Na malinaw naman na ang pagkain ng baboy sa lumang tipan ay ipinagbabawal.
sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 7 hanggang 8. Kaya malinaw na pinipili lamang nila ang pagpitas ng talata na pabor sa kanilang doktrina na imbento ng kanilang founder, mga kapatid. At maliban diyan, isa sa mga pagtutol nila sa lumang tipan, maliban sa lumang tipan, gagamit sila ng bagong tipan. Yung Acts chapter 21 verse 25. Dahil mabasa kasi diyan, mga kapatid, at ituloy sa Acts chapter 15 verse 29 na ang mabasa, that you abstain from things sacrificed to idols, and from blood, and from things strangled, and from the fornication. So, yan, ang ginamit, abstain. Oh. Ganon din sa Gawa, Acts chapter 21 verse 25, mga kapatid. So, ngayon, sasabihin nila, di ba malinaw na mabasa sa Gawa 21:25 na at Gawa 15:20-29 na ipinagbabawal. Pero kung tingnan natin ang konteksto, mga kapatid, ang mabasa diyan ay hindi forbid. Ibig sabihin, hindi totally na ipinagbabawal, kundi ang ginamit diyan kahit na sa original Greek Bible, abstain. Ibig sabihin, abstain, lumayo, o umiwas. Bakit ganon? Tulad sa Romans chapter 14 verse 21, abstain din ang ginamit. Abstain ang mabasa natin. Ginamit sa pag-utos, sa pag-iwas, sa pagkain. Ang tinutukoy diyan, abstain, kung para sa kanila totally ipinagbabawal, ang tinutukoy sa Romans 14:21 ay pag-iwas sa pagkain ng karne at pag-inom ng alak. Ngayon, ang tanong, kung letra for letra ang kanilang susundin, bakit kumain sila ng karne? Na may mabasa naman sa Roma Kapitulo 14 verse 21 na iwasan ang pagkain ng karne. Diba? Kung letra por letra. Pero kadalasan itong nagbabawal sa pagkain ng dugo, malakas kumain ng karne. At meron pang umiinom ng alak, di ba? So therefore, yung abstain, ibig sabihin pag-iwas, hindi yon totally na permanenteng ipinagbabawal, kundi patungkol yan sa disiplina. Katulad din sa pag-utos, sa mabasa natin sa Gawa Kapitulo 15 versikulo 29 at Gawa Kapitulo 15 versikulo 20 hanggang 29. Ganon din, mga kapatid, hindi totally na permanenteng ipinagbabawal yon. Hindi permanenteng ipinagbabawal sa talatang Gawa Kapitulo 21-25, Gawa Kapitulo 15 versikulo 20-29, kundi utos na pinaiwas. Ibig sabihin, abstain from. Tulad sa mabasa natin sa Roma 14:21, iiwas ang pagkain ng karne at pag-inom ng alak, pero hindi yan totally na ipinagbabawal, di ba? At dapat pag-aralan din nila ang kasaysayan, ang background, ang konteksto, kung bakit nasulat ni San Pedro ang naturang sa naturang talata. At doon mo malaman, mga kapatid, na hindi talaga totally absoluto na ipinagbabawal. Bakit? Kundi temporaryong pinaiwas. Kaya nga abstain. At hindi pagbabawal. In English, forbid, di ba? Bakit? Sa konteksto kasi, noong nagsimula pa lamang ang Kristyanismo, ang simbahang Katoliko, sila ay may dalawang ore
Dalawang uri na mga Kristiyano noon sa early Christians. May mga Hudyo na naging Kristiyano. Meron ding mga Hentil na naging Kristiyano. At alam naman nating yung mga Hudyo, mga kapatid, ay mahigpit sila sa mga kautusan, lalo na sa pagdating sa pagkain ng dugo. Kaya yun ang dahilan kung bakit si San Pablo mismo ay nagsabi para huwag masaktan ang mga Hudyo na naging Kristiyano. Yun ang mabasa natin sa Roma Kapitulo 14, versikulo 20-21. Basahin ninyo. Diba, sabi ni San Pablo na lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong pagkain. Yun ang sabi ni San Pablo. Tuloy ninyo sa 21. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng inyong kapatid. Yan. Hindi mabuti daw na magkakasala ang iba. Bakit? Dahil halimbawa, yung Hudyo, naging Kristiyano, at nakasanayan na nila, kay Hentil, pwede kang kumain sa harap ng mga Hudyo na nakasanayan nilang ipinagbabawal. So, ang resulta, gumagawa ka ng anumang dahilan ng kasalanan ng kapatid mo. Napakasimple. Halimbawa, ako ay isang Hentil na naging Kristiyano. Ikaw naman ay isang Hudyo na naging Kristiyano. Kung kumain ka, halimbawa, kumain ako ng dinuguan sa harap mo, magresulta yan ng kasalanan dahil meron silang estriktong pagsunod, lalo na ang konteksto early Christian, bago lang sila naging Kristiyano. So, dahil masasama ang loob ng kapatid mo, kumain ka sa harap nila na ipinagbabawal yan, yun ang dahilan na may pahayag si San Pablo sa Roma Kapitulo 14, versikulo 20-21. Kaya, para hindi ka magkasala, dulot sa pagkain, lalo na sa diduguan, iwasan mo yan. At may dugtong si San Pablo sa 21, mabuti na huwag kumain ng anuman na magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Yun ang sabi ni San Pablo. Pero hindi nangangahulugan na ipinagbabawal yan sa Roma Kapitulo 14:21. Yung paggamit ng abstain, kaya abstain ang ginagamit, ibig sabihin lumayo o umiwas. Kung talagang absoluto, mga kapatid, na ipinagbabawal yan, di dapat huwag na kayong kumain ng karne at huwag na din kayong uminom ng alak, di ba? So binanggit diyan sa verse 21, mabuti na huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak. Pero bakit hanggang ngayon yung mga nagbabawal sa pagkain ng dugo, pagkain ng dugo, kumakain ng karne, umiinom ng alak, di ba? So ibig sabihin, temporaryong pinaiwas yung tinatawag na self-discipline. Para saan? Sa 20 at 21, ituloy lang. Alang-alang sa kapatid na magkakasala dahil sa pagkain mo. So mag-focus kasi sa gustong iparating ng talata at hindi doon sa nababasang konteksto na nagbabawal, na ina-apply nila, kinuha nila, pinitas nila para sumang-ayon sa turo ng kanilang founder. Kaya, mabuti mga kapatid na ipinatag umano ang kalooban mula sa kagandahang loob ng Diyos kisa sumusunod tayo sa mga Hudyong utos, lalo na sa tungkol sa pagkain. Basahin ninyo ang sabi sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 9. Napakaliwanag yan. Anong sabi sa
Hebreo Kapitulo 13, versikulo 9, huwag kayong patanggal sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan, lalo sa pagkain, ay wala namang natamong pakinabang. O yun ang sabi ni San Pablo. Ang sumusunod umano sa utos ng pagkain, walang natamong pakinabang. Bakit? Ang mga sumusunod sa mga utos na yan tungkol sa pagkain ay wala namang natamong pakinabang. Pakinabang sa iglesyang tatag ni Felix Manalo, na sumusunod sa lumang utos, 70 Adventist, o kay Eliseo Soriano, mga kapatid, na kahit pa may istrikto silang sinusunod dahil mabasa sa Biblia daw, pero tandaan ninyo na natili pa rin na sila'y tatag lamang ng tao. Kaya, ano naman ang sabi ni San Pablo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 16? Kaya't huwag kayong magpasakop. Saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain, o sa inumin, o tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pahinga. Bakit? Dahil hindi ito ikakaligtas. Yung mga sunod mo sa mga Hudiyong alituntunin tungkol sa pagkain, hindi pagkain tulad sa dinuguan ang basihan para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo ang Romans chapter 14 verse 17, New American Bible. Diba? For the kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace, joy, and the Holy Spirit. Napakalinaw, mga mahal na kapatid. Kaya itong nagpakilalang isang madre, iwan ko kung tunay ba kaya itong madre. Ano sa palagay ninyo? Mahilig ako magluto. Favorite na luto ko, and favorite food ko po is dinuguan. So, I cook dinuguan. So, nagluto ako always, parati siya, kain ka, masarap to, hindi to katulad ng ibang dinuguan. Pero, she always turned down. Sabi ko, masarap ako magluto at malinis. Pero hindi po talaga siya kumain. Nako Joyce, pag ako ang nagluto, tsak, malinis yun. Kasalanan po yun sa Diyos. Ano? Sabi niya, nasa Bible. Sabi ko, oh, really? Sabi ko, I don't think so kasi mongha ako. And then, parang, you were telling me, galing ako sa loob, hindi ko alam na bawal kumain ng dugo. And sabi niya kasi, mortal sin. Sabi ko, kumakain kami ng dinuguan eh. We cook, and then sabi niya mortal sin. So, mungha daw siya. Maniniwala ba kayo na mungha siya? Pagkatapos, mga kapatid, alam nyo na kung ipinagbabawal nila ang pagkain ng dugo, halimbawa, yung karne na hindi luto, ano ang palatandaan na ito'y isang hindi luto dahil may dugo. Di ibalik yan. Ibalik yan. Ngayon, pag naluto na yon, asan na ang dugo? Kahit pa mag-ihaw ka ng isda, ano ang palatandaan na ang isda ay hindi luto? May dugo yon.
So, anong gawin mo? Ang gawin mo ay ibalik mo. At pag maluto, wala ng dugo. Now, asan patungo ang dugo pag naluto? Nasa isda, nasa laman pa rin, naluto lang. Di nakain nila, di ba? Kaya mga kapatid, inaanyayahan namin kayo na mag-aral mabuti sa pananampalataya. Dahil napansin ninyo, itong iba't ibang sikta, kahit ano-ano na ang ginagawa nila, ibang mga propaganda sa pananampalatayang Katoliko, para lang ang mga inosente ay madala. Kung napansin ninyo sa mga uploaded videos natin, merong mga bahagi diyan na mga piking pare, hindi naman pare, pero bahagi lang yan sa propaganda nila laban sa pananampalatayang Katoliko. So, i-share ninyo ito, i-download ninyo ito, pag-aralan ninyo, at isabuhay natin ang ating pananampalataya. Huwag niyong iwanan ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo at yakapin ang piking siktang tatag lamang ng tao. Maraming nabiktima sa maling akala. Ayan. Based sa topic ni Brother Wendell, ito ay bahagi lamang ng kanilang propaganda. Para lamang itong style nung yung may-ari, kung nagmamay-ari dyan sa North Korea, parang ganun ang kanilang ginagawa. Maraming salamat po and bye-bye.